Sa sinaunang China, pinahintulutan ng emperador ng dinastiyang Han ang isang general na magdeklara ng digmaan laban sa mga mapanlaban na mga lalawigan sa timog na may layuning pag-isahin ang buong bansa. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Red Cliff mula sa taon ng 2008. Sa China, ang natitirang emperador ng dinastiyang Han ay labis na naimpluwensyahan ng punong ministro ng imperyo na si Cao Cao at sinabi nito na mayroong dalawang probinsya na nagsisikap magtatag ng kanilang pamamahala kaya kailangan nilang salakayin ito at wasakin ang kanilang pamumuno. Isang tagapayo ang nagsalita at sinabi na ang punong ministro ay sinusubukan na pagsilbihan ng kanyang sariling interes ngunit siya ay pinapatay ni Cao Cao dahil sa pagsasalita laban sa kanya. Tinipon ni Cao Cao ang 800,000 na tropa at pinamunuan ito sa labanan laban sa unang probinsya. Ang maliit na hukbo ay nagbigay ng magandang pakikipaglaban laban sa malaking imperyo ngunit napansin ng tagapayo na si Zhuge na hindi sila tatagal sa laban habang si Liu Bei ay nakikipaglaban sa dalawang panig ng laban at sinusubukan ng kanyang hukbo na pigilan ang kalaban habang pinuprotektahan nila ang mga refugee. At kalaunan nagpa siya ang pinuno na dapat silang umatras at ang ilan sa mga sundalo nito ay sinakripisyo ang kanilang sarili upang kumuha ng mas maraming oras at makatakas ang ilan pa kasama ang mga sibilyan. At sa isa pang maliit na nayon ng asawa ni Liu Bei ay sinusubukan na protektahan ang kanyang sanggol mula sa mga atake at dahil dito dumating si General Xiao at pinigilan ang mga kalaban. Ang kanyang kasanayan ay hindi mapapantayan ngunit ang mga kalaban ay marami at binigay ng babae sa kanya ang sanggol at nagpa siya na tapusin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo nito sa isang balon. Sinubukan siyang pigilan ng general ngunit nabigo ito at pagkatapos napansin nito na paparating ang mas maraming kaaway kaya isinuot nito ang sanggol na parang bag at muling pinatunayan na siya ay mahusay sa pakikipaglaban. Gayunpaman ang mas maraming bilang ng kalaban ay paparating kaya sumakay ito sa kanyang kabayo at tumakbo. Samantala si General Jiang ay sinusubukan na pigilan ang linya laban sa mga kalaban at nang ipadala ni Cao Cao ang kanyang cavalry laban sa kanya ang mga tauhan ni Jiang ay naglabas ng mikintab na shield laban sa hukbo at ang sinag ng araw ay sumalamin sa kanilang shield at binulag ang mga kabayo ng kalaban. Nagsimulang natumba ang mga kabayo na nag-iwan sa mga sundalo na tumilapon sa lupa. At pagkatapos inutusan ni Jiang ang kanyang mga tauhan na umatake at lumalabas si Jiang ay tila hindi likas na malakas ngunit nagawa pa rin madaig ang marami sa kalaban sa kaparehong oras. At sa lalong madaling panahon dumating si General Xiao sa labanan at hinarap ang mga kalaban habang bitbit nito ang sanggol. Siya ay labis na mahusay na mandirigma at tinanong ni Cao Cao sa kanyang general kung sino ang lalaking yun. Sinabi ng lalaki na ito ay si General Xiao at sinabi ni Cao Cao na wala sa mga sundalo niya ang kasing tapang at husay ni Xiao. Isa pang mandirigma ang tumalon sa laban at tila ang isa sa pinakamahusay at nagawa nitong patambahin ang maraming sundalo ng mag-isa lang. At kalaunan inihagis nito ang kanyang sibat patungo kay Cao Cao habang pinalibutan nito ng mga sundalo gamit ang kanilang sandata. At kahit pa ang mandirigma ay nagawang makatakas at tumakbo patungo kay Cao Cao. Ang punong ministro at ang pinuno ay sinabihan ang kanyang tauhan na huminto at pinayagan ang mandirigma na makatakas. At nang tanungin ito kung bakit niya ito ginawa sumagot si Cao Cao na ang mandirigma na ito ay lalaban para sa kanya kapag nanalo sila sa digmaan na ito. Samantala bumalik ang general ni Liu Bei at ibinigay sa kanya ni Xiao ang kanyang sanggol at matapos na pasalamatan si Xiao tinawag ni Liu Bei ang mga general nito para kumain at doon sinabi ni Zhuge na hindi sila mananalo sa digmaan ng mag-isa kaya dapat nilang hilingin sa pinuno ng probinsya ng Wu na magtulungan at labanan ng imperial na hukbo at nais ni Zhuge na pumunta doon ng mag-isa at isagawa ang kasunduan. Samantala tinanggap ni Cao Cao ang dalawang bagong general na dapat ay eksperto sa labanan sa dagat na si Kai at Mao. Gumawa din si Kai ng mapa ng mga maliliit na probinsya at sinabing ang mapa ay detalyado upang makapagbigay sa kanila ng isang kalamangan sa laban. At sa lalong madaling panahon dumating si Zhuge sa probinsya ng Wu at naghintay sa pinuno na si Sun. At sa sandaling makuha nito ang atensyon ng pinuno binalangkas ni Zhuge na si Cao Cao ay patungo sa kanilang lugar at ang tanging paraan upang pigilan ito ay magtulungan. Kailangan ni Sun ng maraming oras upang pag-isipan ang kanyang sagot kung pupunta ito sa digmaan o isusuko ang nayon. At dahil dito kailangan ni Zhuge na makipag-usap sa isa pang maimpluwensyang tao mula sa probinsya na si General Zhu Yu. Nakita nito ang general na nangangasiwa sa kanyang hukbo at napansin na ang mga sundalong ito ay ginagamit ang duck formation. At sa ilang punto itinaas ni General Zhu ang kanyang kamay at ang lahat ay tumigil. Nagsimula itong makipag-usap kay Zhuge ngunit hindi nagtagal nagambala sila at dinala ni Zhu si Zhuge sa kwadra kung nasaan ang kanyang asawa na si Xia at tumutulong sa panganganak ng isang kabayo. Tumulong si Zhuge sa kanila at ang maliit na kabayo ay ligtas na sinilang at si Xia ay tila isang napakamaawain na babae at matiyag ang naghintay sa sanggol na makatayo sa kanyang paa at kinakausap pa ito.
At sa gabi inimbitahan ni Zhou si Zuga sa isang pagkain ngunit nagsimula rin silang tumugtog ng musika ng magkasama dahil pareho silang pamilyar sa isang tradisyonal na instrumento. Samantala si Cao Cao ay nakikipag-usap sa kanyang doktor habang nakatingin sa isang painting at ang larawan ay mukha ni Xie na asawa ni Zhou at dahil dito lumalabas na si Cao Cao ay may lihim na motibo sa pagsisimula ng digmaan na ito at yun ay patayin si Zhou upang pakasalan si Xie. At balik sa probinsya si Sun ay nahihirapang magdesisyon kung dapat ba itong sumama sa digmaan o hindi at upang lutasin ang kanyang dilema dinala siya ni Zhou sa isang pangangaso ng tigre. At sa oras ng pamamaril nakita ni Sun ang kanyang lakas ng loob sa pamamagitan ng pag-atake sa tigre gamit ang kanyang palaso. At nang bumalik ito sa palasyo ibinalita nito ang kanyang desisyon na sila ay pupunta sa digmaan at sinabihan din ito ang kanyang mga tagapayo na huwag magbitaw ng kahit anong salita laban sa kanyang desisyon o kung hindi sila ay magkakaroon ng kaparehong kapalaran sa lamesang pinutol niya. Si Cao Cao ay naabisuhan sa bagong alyansa na ito at nagsimula nitong ihanda ang kanyang hukbo para sa isang pag-atake. At sa kaparehong oras ang hukbo ni Sun ay nakipagkaysa sa hukbo ni Liu Bei at ang parehong panig ay naghahanda para sa isang laban at ito ang punto kung saan inimungkahi ni Zuga sa general na ibitag ang ilang kalaban gamit ang turtle formation. Isang hukbo mula sa Imperial Army ang nagmarcha patungo sa kanilang itinalagang lokasyon at ang kanilang pinuno ay nagsimulang tumawa nang makita lamang niya ang isang pagong na naghihintay sa kanila. Naniniwala ito na ang kanyang mga kalaban ay tumakas na at ang pagong lamang na ito ang naiwan. Gayunpaman nagulat ito at sa loob lamang ng ilang segundo ang kapatid ni Sun na babae na si Xiang ay inatake ang kalaban gamit ang kanyang maliit na hukbo ng mga babae. Ang mga kalaban ay nagtamo ng ilang pinsala at nagpa siya na habulin ang grupo. At kahit pa iniisip nilang dadalhin sila ng babae sa isang bitag nagpatuloy pa rin sila at sa lalong madaling panahon pumasok ang kalaban sa turtle formation at sinimulan silang patayin isa-isa ng mga sundalo habang nakita ni Zuga ang laban at labis na nasiyahan sa kanyang mga plano. At sa lalong madaling panahon sumama si General Shi sa laban at pinatay ang ilan sa mga sundalo at bukod pa dito ang mga mandirigma sa una ay sumabak at pinatunayan na kilabot sila ng mga kalaban at nagawa nitong tapusin ang 10 sa kalaban sa paghagis ng kanyang sibat. At pagkatapos sumali si General Xiao sa laban at sinimulan nitong labanan ang mga kalaban ng mag-isa habang ang mga sundalo niya ay nakatingin lamang. Sumama rin si General Zhang sa laban at sumugod sa mga kalaban at sa lakas nito nagawa niyang wasakin ang mga sibat ng kalaban at sa isang suntok pinatalsik nito ang sundalo ng kalaban na parang basahan at itinaboy ang mga kasama nito sa lupa. At sa huli naghagis ang mga sundalo ng lubid sa kanilang kalaban na nakatayo sa kanilang kabayo at pinagpapatay sila ng isa-isa. Isang kalaban na sundalo na lang ang natitira sa kanyang kabayo at nagtataka kung anong nangyari gayunpaman siya ay tinapos pa rin tulad ng iba pa. Ang natitirang kalaban ay nabitag sa isang bilog na formation at sinubukan na ipagtanggol ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng isang pader. Nagawa nilang patayin ang ilan sa mga sundalong Wo ngunit inutusan sila ni Zuga na baguhin ang kanilang taktika sa paggamit ng isang modded na tali. Nasira ng sundalong Wo ang pader at nauwi ito sa pagkawala ng kanilang depensa habang ang general ng kalaban ay tumira ng palaso patungo kay General Xiao. Tumalon si General Zhou sa direksyon ng palaso at sinalo ito gayunpaman hindi ito masyadong napinsala at sa katunayan tinanggal nito ang palaso sa kanyang katawan at ginamit ito upang patayin ang ilan sa kalaban sa pagtusok nito sa kanilang leeg. At sa huli nanalo ang mabubuting tao at bumalik sila sa kanilang probinsya ng matagumpay. Natanggap ni Cao Cao ang balita ngunit hindi ito gaanong nag-aalala dahil malaki ang kanyang hukbo. At balik sa probinsya ng Wo si Zuga ay hindi gaanong nagdiriwang dahil alam nitong ipapadala ni Cao Cao ang kanyang barko sa lalong madaling panahon at naniniwala ito na sinusubukan sila ng punong ministro sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliit na hukbo upang lumaban sa kanila. At sa gabi umupo si Liu Bei kasama si Sun at pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na galaw. Gumawa sila ng isang maliit na pagdiriwang para sa kanilang mga sarili at sa mga sundalo at habang nagtatalakay nakita ni Liu Bei si Xiang at humanga sa kagandahan at ang kanyang kapatid ay nagsimulang manukso at sinabing naghahanap ito ng isang marangal na lalaki na mapapangasawa ng kanyang kapatid. Ngunit hindi ito makahanap ng angkop na asawa na sakto sa hinahanap niya. Nainis ang babae sa mga sinabi nito at inatake ang pressure point ni Liu Bei sa leeg dahilan upang mawalan nito ng malay. At sa kinabukasan nagpadala si Zuga ng isang kalapati para tiktikan ang kalaban kung saan nag-set up si Cao Cao ng serye ng laro upang itaas ang moral ng kanyang mga sundalo. Ang laban na ito ay hindi pa natatapos at ang maliliit na probinsya ay nagawang makapagbigay ng magandang laban kontra sa Imperial Army at sa kanilang mabangis na pinuno. At sa kabilang banda ang punong ministro ay dedikado para makuha ang nais nito kaya hindi nito isusuko ang lahat. At sa kabila ng laban na napalano na nila si Zuga at General Zhou ay alam na aatake si Cao Cao kasama ang buong hukbo nito at nagkaroon si Zuga ng ideya kung paano nila madadaig ang laban isang ideya na kakaunti lamang ang nakakaalam.
Nagpadala si Zuga ng isang mensaherong kalapati kay Cao Cao upang makipagkita sa espiya na nakapasok sa teritoryo ng imperya. Ang espiya na yun ay walang iba kundi si Shang na nanunood ng isang laro na katumbas sa Chinese ng isang modernong soccer. Tinulungan ni Shang ang isang manlalaro na makuha ang bola at gumawa ng ilang trick at ang lalaking ito ay si Xuan na napakahusay at ginawa itong komandante ni Cao Cao ng kanyang unit at nakilala ni Shang si Xuan at naging kaibigan nito sa paniniwalang siya ay isang lalaki. Pumasa ang babae bilang sundalo at ginamit nito ang pagkakataon upang makipagpalitan ng mensahe kay Zuga. Samantala kailangan harapin ni Cao Cao ang isa pang problema dahil marami sa kanyang tauhan ay pumanaw sa typhoid at nangatwiran ang doktor na kailangan nilang sunugin ang katawan upang pigilan ang sakit sa pagkalat ngunit nakakita si Cao Cao ng ibang paraan sa problema na ito. At sa gabi isinakay ng mga sundalo ang patay na katawan sa bangka at pinadala ang mga ito sa probinsya ng Wu. At sa sumunod na umaga nakita ng mga tao sa probinsya ang mga patay na sundalo at nagsimulang kunin ang mga ito upang kunin ang anumang bagay na magagamit nila. At sa malapitang pagsusuri na pagtanto ni Zuga na ang mga taong ito ay namatay sa typhoid at inutusan ng lahat na tumakas at pinayuhan din ito ni Zhu na sunugin ang mga katawan upang mapigilan nila ang sakit na kumalat sa lugar at dahil dito inilagay ni Zhu sa quarantine ang mga sundalo na nahawaan. Nang biglang nagpasya si Liu Bei na huminto sa digmaan at sinabi nito na marami sa kanyang tauhan ay nagkakasakit na at ang kanyang prioridad ay panatilihin silang buhay. At kung ipapadala niya ang mga ito sa digmaan sa ganoong sitwasyon sila ay mamamatay dahil hindi nila maipagtatanggol ang kanilang mga sarili. At sa lalong madaling panahon natanggap ni Cao Cao ang balita mula sa isa sa kanyang general at nalaman na umalis si Liu Bei sa probinsya at naniniwala ito na ito ang tamang oras para gawin ang kanyang susunod na hakbang. At matapos na makipagpulong sa kanyang mga general inutusan niya ang mga ito na maghanda sa isang laban gayunpaman mayroon pa itong isang plano sa kanyang isip at nagpadala si Cao Cao ng tagapamagitan upang kausapin si Zhu na sumuko gayunpaman wala silang alam na ito ay plano rin ni Zhu at matapos na makipaglaro ng utakan sa tagapamagitan nakipagkita si Zhu kay Zuga sa sumunod na araw at sinamantala nila ang pagkakataon na manalo sa digmaan. At ang tanging problema nila ay ang kakulangan nila sa palaso dahil dinala ni Liu Bei ang kanyang inventaryo nang umalis ito. Ngunit si Zuga ay mayroong solusyon sa problema at sinabi nito na kailangan niya ng 3 araw upang umani ng 100,000 na palaso para sa kanila. At sa kaparehong oras naniniwala si Zhu na nakahanap na ito ng solusyon sa pagharap sa mga naval na general kaya pareho silang nagsimulang magtrabaho. Pinagmasdan ni Zuga ang lagay ng panahon at napansin na magiging mahamog sa lalong madaling panahon isang katotohanan na magbibigay sa kanya ng pagkakataon anihin ang mga palaso na kailangan nila. Samantala patuloy si Zhu sa pakikipag-usap sa tagapamagitan sa pamamagitan ng pagpapainom nito sa kanya. Ang isa sa mga general ni Zhu ay tinawag siya para sa isang importanteng bagay at sinabi na dadalhin ng mga general ang ulo ni Cao Cao at narinig ng tagapamagitan ang peking dialogo at kalaunan ay ninakaw ang sulat mula kay Zhu at ang sulat na ito ipinadala sa kanya ng 2 general ng naval. Dinala ng tagapamagitan ng liham pabalik kay Cao Cao na nagtataka kung ang 2 general ay gumagawa ng plano laban sa kanya. Samantala naghanda si Zuga ng 12 barko na gawa sa mga high stack at pinamunuan sila patungo sa mga kalaban ang mahamog na atmosfera ay nagbigay sa kanila ng cover at inutusan ni Zuga ang kanyang tauhan na maglunsad ng peking atake. At sa paniniwalang nakakita sila ng kalaban inutusan ng 2 imperial na general ang kanilang tauhan na maglunsad ng maraming atake gayunpaman ang kanilang mga palaso ay hindi tumama sa kalaban at sa halip ang mga palaso ay naipit sa mga barko. At nang mapuno ang mga bangka inutusan ni Zuga ang kanyang mga barko na bumalik at umani ng mas maraming palaso sa kabilang kalahati. At dahil sa tingin na panalo na sila bumalik ang 2 general sa kampo kung saan naghihintay si Cao Cao sa kanila at sinisisi sila ng punong ministro sa pagtataksil ngunit itinanggi ng 2 ang akusasyon. Gayunpaman nagpadala si Zuga ng high stack na bangka sa kanila at kumbinsado si Cao Cao na nagtaksil ang mga general niya sa kanya. At naniniwala ito na tinutulungan nila ang kalaban sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga palaso. Inutos ni Cao Cao ang kamatayan ng kanyang general ngunit tila may mali at sa wakas na pagtanto nito na pinaglaruan siya ni Zhu ngunit huli na ang lahat dahil ang kanyang mga general ay patay na. Bumalik si Zuga sa probinsya na puno ng palaso ang mga bangka at tinupad ang kanyang pangako. Pagkatapos ay tinanong nito si Zhu kung nagawa ba nito ang kanyang trabaho at hindi pa alam ni Zhu ang tungkol sa pagkamatay ng 2 general kaya kinuha nito ang kanyang espada para kay Zuga upang putulin ang kanyang ulo kung nabigo siya. Gayunpaman nakatanggap si Zuga ng mensahe sa pamamagitan ng kalapati at sinabing ang 2 general ng Imperial ay patay na at nangangahulugan na pareho silang nagtagumpay sa kanilang misyon. At sa kaparehong oras inimbitahan ni Cao Cao ang kanyang tagapamagitan para sa isang tsaa ngunit nilason nito at sinisisi ito sa pagkawala ng kanyang mga general. Samantala muling nagpadala si Shang ng mensahe kay Zuga ngunit sa pagkakataon na ito siya ay nahuli ng ilang sundalo.
Gayunpaman ang kanyang kaibigan na si Sean ay tinulungan siyang makatakas habang sinusubukan ni Chow Chow ang kanyang mga tauhan na ihanda sa pag-atake, ngunit sinabi ng doktor na ipagpaliban ang pag-atake dahil marami sa mga sundalo ay kailangan ng maraming oras upang gumaling sa kanilang mga sakit. At doon pumasok si Chow Chow sa silid at naghatid ng isang motivational na salita para sa kanyang mga tauhan na may sakit, at ang kanyang talumpati ay nagpabangon sa kanila. Samantala nakabalik si Xiang sa probinsya at nagsimulang maghubad dahil ang kanyang corset ay isa talagang mapa ng lugar ni Chow Chow. At sa lalong madaling panahon ang parehong magkabilang panig ay nagsimulang gumawa ng kanilang mga diskarte para sa laban, at ang general ng mga probinsya ay nagnanais na umatake sa fleet ni Chow Chow gamit ang apoy upang masira ang kanyang mga barko. Bagamat mukha itong magandang ideya, napansin ni Zhu na nagbabago ang direksyon ng hangin, at kung ganito ang direksyon ng hangin sa panahon ng labanan, masusunog nila ang kanilang mga barko. Napansin ito ni Chow Chow kaya sinabi nito sa kanyang mga general na ang mga probinsyano ay papatayin ang kanilang mga sarili. Nag-isip si Zuga at pinagmasdan ang atmosfera ng kapaligiran, at nang bumalik ito ginamit nito ang kanyang kaalaman sa agrikultura upang mahulaan na magbabago ang hangin patungo sa direksyon ni Chow Chow ngayong gabi o sa kinabukasan. At kahit pa naniniwala ang lahat na ang hangin ay iihip laban sa mga barko, nagpa siya ang general na magtiwala kay Zuga, ngunit kailangan din nilang humanap ng paraan upang tiktikan si Chow Chow hanggang sa mapansin nila ang pagbabago ng hangin sa kanilang pabor. Ang asawa ni Zhu na si Xia ay inalis ang kanyang sarili sa eksena sa sandaling marinig niya ito at nalaman na nakikipaglaban si Chow Chow sa digmaan na ito upang makuha siya. Pumunta ito sa kanya at hiniling na makipag-usap ng pribado. Dinala siya ni Chow Chow sa kanyang silid at nagsimula silang mag-usap na tila kilala nila ang isa't isa sa kanilang kabataan. Hiniling ng babae sa kanya na tapusin ang gulo na ito dahil maraming inosenteng tao ang mawawala. At sa kabila ng pakikiusap, hindi binago ni Chow Chow ang kanyang isip at hindi lamang kukunin niya ito bilang asawa, kundi gusto rin itong lumuhad ang babae. Naiintindihan ng babae ang kanyang katigasan kaya sinubukan itong kumuha ng espada at tapusin ang sarili, gayunpaman mas malakas ang lalaki at hindi nito naisagawa ang kanyang plano. At sa gabi matiig ang naghihintay ang mga sundalo habang pinagmamasdan ni Zuga ang panahon at kung kailan ang tamang oras, at sinemyasan nito ang lahat na umatake at sinindihan ng mga sundalo ang kanilang barko. Pagkatapos ay inatake nila ang barko ng Imperial at sinunog ang mga ito. Ang kanilang plano ay gumana ng maayos para sa kanila at ang mga sundalo ay nakakuha ng pagkakataon na umatake sa lupa. At sa kaparehong oras si Liu Bei at ang mga general nito ay sumali sa labanan at lumalabas, nagkunwari lamang itong iniwan ng probinsya upang maniwala si Chow Chow na nabawasan ang bilang ng kanyang mga kalaban. Sinubukan ng Imperial na hukbo na lumaban pabalik gamit ang paglunsad ng mga bolang apoy, at kahit nataman nila ang ilan sa kalaban ng sundalong Wu ay patuloy na umaatake. Trinabaho nila ang kanilang mga diskarte at ginamit ang mga shield bilang depensa, at sa likuran nila isa pang alo ng mga sundalo at umatake sila ng mga palaso na may apoy. Hindi lamang nila pinatay ang ilan sa kalaban, lumikha rin sila ng kaguluhan sa mga sundalong Imperial. Samantala ginamit ng sundalong Wu ang Sandstorm upang mas makalapit sa kalaban, at ang mga prestihiyosong mandirigma ay sumali sa laban at pinataas ang moral ng kanilang mga sundalo. Ang isa sa kanila ay hindi matalong mandirigma at ang isa ay si General Xiao, at pareho nilang tinapos ang malaking bilang ng kalaban at nagawa rin ni Xiao na itapon ang kanyang sarili sa pader ng mga kalaban. At sa lalong madaling panahon ang lahat ng sundalong Wu ay nasa loob ng teritoryo ng kalaban, ngunit ang karamihan sa kalaban ay napatay na. At sa kabila nito nagawa pa rin ni Chow Chow na harapin si Zhu kasama ang general nito na nasa likuran ng general. Nagtipon ng mga sundalong Wu sa kanya at tinutukan nito si Sun ng palaso, ngunit hindi sila makagawa ng hakbang dahil hawak ng isang Imperial na general si Xia. Hinatid ni Chow Chow ang kanyang huling mensahe sa pagsabing siya ang nagwagi sa digmaan, pagkatapos ay inutusan nito ang kanyang general na itapon ang babae sa tore, at sa kabutihang palad dumating si General Xiao mula sa likuran nito at nagawang maabot ang babae. Inilunsad ni Sun ang isang palaso na tumama sa itaas ng ulo ng ministro at tinanggal ang kanyang ipit, habang ang iba pa ay tinapos ang natitirang general ng Imperial. Si Chow Chow ay natalo, ngunit pinahintulutan siya ni Zhu na mabuhay, at matapos na makita ang libu-libong patay na sundalo, inihayag ni Zhu na walang nanalo sa digmaan na ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.